Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining R, ang inyong gabay sa pagkatuto. Halina't talakayin natin ang mga salitang pantulong sa Filipino. Ito ay napaka-importante sapagkat madalas tayo ay nagkakamali sa simpleng paggamit ng mga salita. Mga pantulong na salita sa wikang Filipino tulad ng nang, din, rin, at iba pa. Sa masusing pag-aaral ng wikang Filipino, mahalaga ang tamang paggamit ng mga pantulong na salita. Mga salitang bagamat maikli ay may mahalagang papel sa pagpapalinaw at pag-uugnay ng mga kaisipan. Kabilang dito ang mga salitang nang, din, rin, sa, kung, kapag, baga, pala at iba pa, na karaniwang ginagamit sa pangungusap ngunit madalas ring nagiging sanhi ng kalituhan o pagkakamali. Ang pag-unawa sa wastong gamit ng mga pantulong na salitang ito ay nakakatulong hindi lamang sa pagsulat kundi pati sa malinaw na pagsasalita at mas epektibong komunikasyon. Halina't samahan niyo ako sa pag-aaral sa tamang paggamit ng mga salita ayon sa kahulugan, gamit, halimbawa at mga dapat damang tandaan. Unang salita ay ang nang at nang. Sa salitang nang, ito ay ginagamit bilang pantukoy sa layon ng pandiwa, pagmamay-ari o bahagi ng kabuuan. Halimbawa, kumain ng mangga si Ana. Ito ay ayon sa layon ng pandiwa. Sunod, ang libro ng guro. Ito ay ayon sa pagmamay-ari. Kalahati ng klase ay absent. Pangatlong halimbawa bilang bahagi ng kabuuan. Sunod ay ang nang. Ginagamit sa sumusunod na sitwasyon. Una, pang-abay na pamanahon o pangyayari. Umalis siya ng maaga. Pang-abay na pamaraan, tumakbo siya ng mabilis. Sunod, pang-abay na dalawang sugnay, halimbawa niyan, umiiyak siya nang dumating ang kanyang ina. Pang-apat ay kapalit ng noong upang para o dahil. Halimbawa, nagpunta siya roon nang walang paalam. Dapat lamang tandaan na ang nang ay ginagamit bilang pantukoy, habang ang nang ay ginagamit bilang pang-abay o pangatning. Kung maaaring palitan ng noong, upang o para, ang tamang gamit ay ang salitang nang. Sunod ay ang paggamit ng din at rin, daw at raw, dito at rito bilang pagkakatugma sa tunog. Una ay ang din, daw at dito. Ito ay ginagamit kung ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa katinig o consonant maliban sa letrang N. Halimbawa, kumain ako, din siya. Sunod, ayon sa kanila, aalis daw si Maria. Pumunta ako dito kagabi. Kung mapapansin nyo, aalis, ito'y nagtatapos sa letrang S. Ang susunod naman ay daw o letrang D, hindi raw. Sunod ay ang rin, raw, at rito. Ito'y ginagamit kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig o vowel o sa letrang N. Halimbawa, pumunta ka rin. Pumunta ka rin. Sunod, maganda raw ang palabas. Halimbawa, halika rito at umupo ka. So, kung mapapansin, raw, nagtatapos ang maganda sa A, rito, nagtatapos sa halika sa letrang A. So, dapat tandaan na sundin ang patakaran sa tunog hindi batay sa baybay, kundi sa tunog ng huling pantig ng salitang sinusundan. Halimbawa, mataas rin ang marka niya. Tama, mataas ay nagtatapos sa tunog na patinig, as. O lumaban din siya. Salitang an. Tama, lumaban ay nagtatapos sa N. Sunod ay ang tamang paggamit ng kung at kapag. So, ang kung, ito ay ginagamit sa mga hindi tiyak na kondisyon o haka-haka. Halimbawa, kung ako'y magiging guro, tuturuan ko sila ng mabuti. Sa linyang ito, hindi pa sigurado kung siya talaga ay magiging guro. Sunod, kung ang kung ay hindi sigurado, ang kapag naman ay ginagamit sa tiyak o siguradong pangyayari. Halimbawa, kapag umulan, dadalhin ko ang payong ko. Panigurado na kapag umulan, dadalhin talaga ang payong. Dapat lamang tandaan, ito'y napakasimple kapag ito ay sigurado. Kapag kung, ito'y maaari mangyari lamang. Pang-apat, ang paggamit ng baga
pala, ba, at iba pa. Ito ay ang panlapit at panlinaw. Una, talakayin natin ang salitang baga. Ito ay panlinaw o paghingi ng pagtitiyak. Halimbawa, tama baga ang sagot ko? Ito ay naglilinaw. Sunod, pala. Ito ay panuklas o pagkakaalam ng bago. Halimbawa, dito pala siya nakatira. Ito ay pagtuklas o bago lamang niya nalaman na doon nakatira ang isang tao. Sunod ay ang ba. Ginagamit sa tanong, halimbawa, ikaw ba ang guro? Sa tono at damdamin ng sinasabi. So sa kabuuan, ang mga salitang mga nabanggit kanina ay mga salita sa pantulong sa Filipino. Tulad ng hindi makakalimutan dapat, tulad ng nang, din, daw, raw, kung, kapag, pala, at iba pa. Ito, ang mga salitang pantulog na ito ay maaring maliit o karaniwang salita, ngunit malaki ang epekto sa linaw, lohika at bisa ng pahayag. Ang wastong paggamit ng mga ito ay nakakapagpabisa ng komunikasyon at nakakaiwas sa kalituhan. Huwag ho kayong malito sa gamit ng mga salitang pantulong na iyan. Tandaan lamang po ano ang mga nabanggit na palatandaan kanina upang hindi kayo malito at magamit ng tama ito sa pagpapahayag ng inyong mga ideya o mga nais sabihin. Muli, ako si Binibining R, ang inyong gabay sa pagkatuto. Magandang araw sa inyong lahat.